Pinuntahan ulit natin yung mais na pinakita ko sa inyo na drip irrigated. Ito na po yung pangatlong video na kinunan natin doon. Although hindi natin pinagpaalam yung pagkuha natin ng video. Basta gusto ko lang doon makipagkita sa inyo, baka nag-i-interest kayo or nagplaplano kayong gamitin yung style na ito, makakuha kayo ng idea, makakuha kayo ng kalaman tungkol sa pag-maintain, pagpapalaki ng mais gamit ang drip irrigation method. So dito nakita ko na yung laki ng mais parehas lang po sa mga normal na mais, pero ang nakita ko yung kasing variety nito hindi ko kabisado kung ano yung variety niya. Parang bago yung variety. Kinompare ko sa katabi ng mais niya, mas malalaki yung bunga nitong drip irrigated. Kaya lang yung drip irrigated mas malalayo. Yung makita mo yung spacing niya, although magkalapit yung dalawa, pero yung spacing na between the two rows masyadong maluwang. Kaya kung aking tatantyahin, ako mismo magtatantya kasi matagal na akong nagmamais. Halos parehas lang sila ng aanihin sa kanyang mga katabi. Yun ang aking tantya. Pero hindi ko na ito babalikan para alamin kung ano yung inaani. Pero sa tantya ko lang, halos konti lang siguro yung diferensya nila ng hindi drip irrigated. Ang nga lang dito, ang maganda dito sa drip irrigated, yung napakagaan ng trabaho ng magpapatubig. Kasi open switch na lang siya kapag magpapatubig. Siyempre, paanda rin yung makina at yung tubig pupunta sa mga hose na naka-direct or nakadadaan mismo sa silong ng mais para mapatubigan. So, ang gagawin lang nung magpapatubig, i-open lang yung mga switch ng mga faucet. So, makikita nyo dyan yung mga yung PVC na orange na ginamit dyan, DDoS lang po yung yung laki nun. At yung maliliit na parang tube na itim na ginamit sa ayan po yung Double Pro Hybrid Corn CP501S. Yan yung pangalan nung variety na yan. Resistant sa fall armyworm at kagaya ng ibang BT corn na hindi ng corn borer. So, yan, matataas yung mais, malalaki rin yung bunga. Hindi natin sinubukang buksan yung bunga. Pero assuming na lang na puno yung bunga niyan, at parang kaparehas din lang ng halimbawa, nagtanim ka ng siguro decal, saka yung NK 6410 or 6414, parang ganyan lang din yung bunga niya. At siguro malaki din yung kikitain dyan, malaki din yung anin dyan. Ang gusto ko lang makita dyan yung paano ba mamimaintain nung drip irrigated water yung buong plantation na mais. Nakita ko naman dulo sa dulo parehas lang yung laki ng mais. So alam ko natubigan. Ang alam ko kasi normally kapag mga ganyan na drip irrigation, yung unang butas malakas yung pressure niya. Pero inaakala ko sa dulo medyo mahina na. Pero nakita ko naman, yung hose. DDoS po yan na PVC na ginamit. Na makikita niyo yung mga switch dyan. At ipinagitna sa magkatabing tudling o sa magkatabing ng mais yung hose ng drip para siguro kaliwat kanan sisip-sip ng tubig. Yung frequency ng pagpapatubig malalaman na lang natin yan sa halimbawa sa dryness ng soil at saka yung parang appearance or attitude ng mais. Kung halimbawa magiging curly yung mais, ibig sabihin kailangan niya ng irrigation.
At nakita ko diyan tinamaan din siya ng talakitik. May mga may mga apektadong part 'yan ng talakitik. Tignan niyo yung yung dahon nangingitim. So tinamaan din siya ng talakitik. Ayan. Didos po 'yan na PVC na binutasan tapos nilagyan siya ng mga switch ng papunta sa mismong hose na mag-drip. Ayan. So, kung gusto nyong gayahin po yan, maganda rin po yung style nila. Maganda rin po yung na yan. Kaya lang, kung madali namang yan madali namang tiklopin yung mga na yan, yung mga host na yan. So, alam ko, ako din kung gusto ko rin yan. Pero sa ngayon, mas gusto ko yung dati kaysa yung style na yan. Kasi yung style na yan, siguro masasabi nating parang tipid sa tubig. Oo, tipid sa tubig yan kasi walang mag-overflow, walang masasayang. Hindi kagaya ng ginagawa ko ngayon, yung parang irrigation. Marami yung sayang, kaya lang eto naman maglalatag ka ng hose, mag-aayos ka niyan, bibili ka ng mga ganyan, pero maganda. Wala akong masyadong masabi. Maganda yung yung style na yan, drip irrigated na corn. Total, yung taas ng mais, yung laki ng bunga ng mais, satisfied ako sa kanyang itsura. No, hopefully nabigyan ko kayo ng mga idea, nabigyan ko kayo ng kung gaano kalayo yung mais. Isang dangkal lang po yung pagitan ng ng magkalapit na linya ng mais na yan. Tapos yung pagitan siguro walang 1 metro. Pwede kang tumindig o maglakad sa gitna niya. So, yan po yung ating yung ating video tungkol sa drip irrigated corn. Hindi po sa atin yan. Binidyohan po lang natin, nakita kasi natin na baka pwedeng kapulutan nyo ng aral.